When the trumpet shall sound, and the dead shall arise, and the splendors immortal shall envelop the skies, when the angel of death shall no longer destroy, and the dead shall awaken in the morning of joy. In the morning of joy, in the morning of joy, we'll be gathered to glory. In the morning of joy, in the morning of joy, in the morning of joy, we'll be gathered to glory. In the morning of joy, when the King shall appear in his beauty on high, and shall summon his children to the courts of the sky, shall the cause of the Lord have been on your employ, that your soul may be spotless in the morning of joy. In the morning of joy, in the morning of joy, we'll be gathered to glory. In the morning of joy, in the morning of joy, in the morning of joy, we'll be gathered to glory. In the morning of joy, oh, the bliss of that morn, when our loved ones we meet, with the songs of the ransomed we each other shall greet, singing praise to the Lamb through eternity's years, with the past all forgotten, with its sorrows and tears. In the morning of joy, in the morning of joy, we'll be gathered to glory. In the morning of joy, in the morning of joy, in the morning of joy, we'll be gathered to glory. In the morning of joy. Christ the dear Lord, glorious Lord, speaks to us gently by his great word that is our light each day. Tell us the way, glorious way, we may reach heaven. If we believe, if we repent, if we obey. Did you repent, fully repent of your past sins, friend? When you confess his name on high, did you believe, fully believe on his great name then? Or was a doubt, treacherous doubt, lingering night? Did you obey all of the way what he commanded? Things in his word we're told to do. Confess, fully confess, Jesus our Savior. Did you repent? Did you believe all the way through? Yes, he has said, truly has said, how we should live now. What to partake, what to avoid while here. Do unto those that are about a kindly service. Tell them of Christ, teach them that he always is near. Did you repent, fully repent of your past sins, friend? When you confessed his name on high, did you believe, fully believe on his great name then? Or was a doubt, treacherous doubt, lingering night? Did you obey all of the way what he commanded? Things in his word we're told to do. Did you confess?
Savior? Did you repent? Did you believe all the way through? Father, you are beautiful, marvelous and wonderful. Your love makes my heart to sing, my mind to fly, my soul to praise your name. Jesus, you are beautiful, marvelous and wonderful. Your grace makes my heart to sing, my mind to fly, my soul to praise your name. Spirit, you are beautiful, marvelous and wonderful. Your fire makes my heart to sing, my mind to fly, my soul to praise your name. My God, you are beautiful, marvelous and wonderful. You're all my heart could need, my mind could know. My soul could walk, no Magandang gabi mga kapatid. Martes po ng gabi ngayon, Tuesday, sa ating bansa. Sa ibang mga bansa, baka ibang araw na po ngayon. Sa bansang New Zealand, binabati natin ang mga kapatid po dyan. Diyan po sa may Pakatani at dyan sa may Auckland. Yung po ang dalawang kongregasyon po dyan sa may New Zealand. Isang bansa na maliit ng kaunti sa Pilipinas. Pero definitely, kakaunti mga tao doon na po. So, binabati natin sila ng magandang umaga kasi alas 12 na po siguro ng gabi doon sa lugar na yan. Sa ating po mga kaigsuonan, maayong gabi sa inyong tanan, mga igsuon, sa ating mga kakabsat, na ibang na nabi, kadto kayo amin kakabsat, at sa ating mga katugangan sa may Bicol region, Diyos marahay na banggi sa Indugabos, sa ating mga kapatid, kaibigan, sa may Pangasinan, o Santo Sialabi, at si kayo namin, dyan po sa may Carabao Island, mayad nga gabi sa tanan. Kung kayo po'y galing sa amin, marami po mga kapampangan, kahit saan, meron din po mga lahi ng Mekeni, may pabingi ako nga. At sa ating mga kapatid kaibigan sa may Indonesia, salamat malum. Kung sa Malaysia naman, salamat patang. So yun po ang ating mga pagbati. Good evening, good afternoon, good morning, kung saan man tayo naroon. So ang ating pong pag-aaralan po ay kasaysayan sa Old Testament tungkol po sa punto ng bansang Israel na sila po ay nagre-request ng isang taong hari mula kay Samuel. Si Samuel po ang pinakahuling judge. Pagkatapos nun ay mga hari na ang namumuno sa mga taong hari ang namumuno sa bansang Israel. Nang tawagin po ng Diyos ang Israel mula sa lupain ng Egypto at sila po ay kanyang pinatnubayan patungo sa lupang ipinangako ng Diyos kay Abraham, siya ang hari. Ang Diyos ay hari. Kaya lang, mayroon pong panahon sa kasaysayan ng bansang Israel na gusto nilang maging katulad ng mga hari sa kapaligiran nila. Ito pong ating aral na ito ay dalawang part, 2 parts. Yung actual na pangyayari sa 1 Samuel chapter 8 verses 1 to 22 at yung modern application sa panahon natin ngayon. In other words,
itong kaisipan ng bansang Israel na gusto po nila maging katulad ng mga bansa, hindi po unique sa kanilang panahon. Kahit po sa panahon natin ngayon, sa panibagong Israel o spiritual Israel, na walang iba kundi iglesia ng ating Panginoon, the Church of Christ, meron din gano'n, na gusto nila maging katulad ng mga denominasyon sa kailang kapaligiran, na gusto nila magkaroon ng taong hari, katulad po ng bansang Israel. Yan po ang ating pag-aaralan po sa gabing ito. Ano po mga kapatid, babalik tayo sa Old Testament. Bakit? Kailangan tayong bumalik sa Old Testament. Ang Old Testament po, hindi na natin kautusan. Yan po inalis na ng ating Panginoon. Nung siya'y namatay sa krus, ang ating kautusan ay ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Pero meron pa rin kahalagaan ang Old Testament. Dito sa Romans chapter 15, dito po sa verse 4, "For whatever things were written before were written for our learning." Ibig sabihin, yung mga bagay na sulat ng unang panahon ay nasulat para sa ating katututo kanya, for learning kanya. That we, through the patience or perseverance and comfort of the Scriptures, might have hope. In other words, pag nakita natin ang halimbawa ng katapatan ng mga tao sa Old Testament, na sila po yung ginantipalaan ng Diyos, ganoon din tayo. Kung tayo pa magiging tapat sa Panginoon, sa panahon natin ngayon, tayo po yung gagantipalaan ng Panginoon. Subalit kung tayo maging pasaway, katulad ng mga naging pasaway sa Old Testament na pinarusahan ng Diyos, ganoon din tayo ngayon. Kung tayo maging pasaway, parurusahan tayo ng Diyos. Ganoon din po sa 1 Corinthians chapter 10, yung mga kasaysayan ng una ay naisulat para maging halimbawa sa atin. Mga halimbawa na dapat nating tularan, o buting halimbawa, at mga halimbawa na dapat nating iwasan. Dito po sa 1 Corinthians chapter 10, verse 11, "Now all these things happened to them as examples, and they were written for admonition, upon whom the ends of the ages have come." So ito para sa ating, katulad po sa Romans 15 verse 4, sa ating ikatututo kanya. Kaya, bumabalik tayo sa Old Testament. Magkat marami mga bagay ng ating matututunan, hindi natin sinusunod ang batas sa Old Testament. Yung po inalisan ng Diyos. Pwede ibig sabihin na wala tayong matututunan pag bumabalik tayo sa Old Testament. So ito nga po, punta na tayo sa ating paksa sa gabing ito. Give us a king. Sa 1 Samuel chapter 8 verse 1 to verse 22. Ito po ang ating mabasahin sa ating wika, sa yung bagong ang Biblia. Ano po? Sa mga araw na yon, kung ating magsisimula po tayo sa verse 1. Ito po ang ating mababasa. Nang si Samuel ay matanda na, in other words, nagkakaedad na si Samuel, at hindi niya kain kampanin ng paghihukom sa bansang Israel, ginawa niya mahukom sa Israel ang kanyang mga anak. Ang pangalan ng kanyang panganay na anak ay Joel, at ang pangalawa ay Abias. Alam niyo, yung salitang Abias sa amin ay rice. Sila ay mga hukom sa Beersheba. Ngunit ang kanyang mga anak ay hindi sumunod sa kanyang mga daan, kundi tumalikod dahil sa pakinabang. Sila ay tumanggap ng mga suhol at binaluktot ang katarungan. No? Sounds familiar, di ba? Na magkakaroon nagtipon-tipon ng mga matanda ng Israel at pumaraon kay Samuel sa Rama. At kanilang sinabi sa kanya, "Ikaw ay matanda na at ang iyong mga anak ay hindi sumusunod sa iyong mga daan. Humirang ka ngayon para sa amin ng isang hari upang mamahala sa amin gaya ng lahat ng mga bansa." Ngunit hindi minabuti ni Samuel ng kanilang sabihin, "Bigyan mo kami ng isang hari upang mamahala sa amin dahil ang hari ay ang Diyos." At si Samuel ay nanalangin sa Panginoon. Ngayon ay dinggin mo kayo ng tinig, lamang ay balaan mo silang mabuti at ipakita mo sa kanila ang mga pamamaraan ng hari na maghahari sa kanya. Pansinin po natin, ang Diyos
kung siyang hari, wala siyang pangangailangan. Pagkat hindi naman siya tao na nangangailangan ng anuman. Pero pag sila nagkaroon ng isang taong hari, ang yun ay tao na may pangangailangan. Kaya ito sinasabi ngayon ng babala na ibinigay ng Diyos kay Samuel, na ibibigay naman ni Samuel sa bansang Israel. Nagbabala si Samuel. Kaya iniulat ni Samuel ang lahat ng mga salita ng Panginoon sa bayan na humingi sa kanya ng isang hari. Sinabi niya, ito magiging mga palakad ng hari na mag-ahari sa inyo. Kanyang kukunin ang inyong mga anak at kanyang ilalagay sa kanyang mga karwahe upang maging mga ngabayo na tatakbo sa unahan ng mga karwahe. So, kukunin niya mga anak na lalaki kanya. Siya ihirang para sa kanya ng mga pinuno ng libo-libo at mga pinuno ng tigli-50. At ang iba upang mag-araraw ng kanyang lupa at gumapas sa kanyang ani at upang gumawa ng kanyang mga kagamitang pandigma at mga kagamitan ng kanyang mga karwahe. Kanyang kukunin ang inyong mga anak na babae, so hindi lang anak na lalaki, pati anak na babae, upang maging mga manggagawa ng pabango, mga tagapagluto, at mga magtitinapay. Kukunin niya ang pinangamainang ninyong mga bukid kahit ang pag-aari kanya, mga ubasan at mga taniman ng olibo, upang ibigay ang mga yon sa kanyang mga lingkod. Kukunin niya ang 10 bahagi ng inyong butil at ng inyong mga ubasan, at ibibigay sa kanyang mga punong kawal at mga lingkod dahil mayroon pong gasto sa isang buo ng mga magdirigma. Kanyang kukunin ang inyong mga liping lalaki at liping babae, ang inyong pinakamabuting kabataan at ang inyong mga snow at ilalagay niya sa kanyang mga gawain. Kanyang kukunin ng 10 bahagi ng inyong mga kawan at kayo maging kanyang mga alipin. So, ngayon, dalawa rin tax. Dati, yung tithing ay sa ano lang, doon sa mga Libita. Ngayon, meron na rin sa hari. Sa araw na yon, kay daraing dahil sa inyong hari na inyong pinili para sa inyong sarili. Ngunit hindi kayo sasagutin ng Panginoon sa araw na yon. Ito po isang dapat natin bigyang pansin. Kapag tayo ay gumawa ng isang bagay, yan ay merong consequence. So dito, humingi sila ng taong hari kanya. Eventually, magkakaroon sila ng problema dahil sa mga hari. Pag kayo kanya magrereklamo sa araw, hindi ko ipapakinggan sa amin ng Diyos dahil din ang gusto nyo kanya. Ngunit tumangging makinig ang bayan sa tinig ni Samuel. At kailang sinabi, hindi, kundi magkakaroon kami ng hari upang kami naman ay maging gaya ng lahat ng mga bansa. At upang mamahala sa amin ng aming hari at lumabas sa unahan namin at lumaban sa mga digmaan. Hindi nila alam ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi niya kinakailangan nasa kanilang harapan. Maraming pagkakataon nung sila po ay papasok sa lupain pinangako ng Diyos sa kanila, sa lupain ng Canaan, nagapin nila yung mga malalaking lungsod katulad ng Jericho. Hindi dahil sa kanyang sariling kalakasan, kundi dahil sa Diyos. Yun ang gusto ng tao na manguna sa kanila. Nang marinig Samuel ang lahat ng mga salita ng bayan, kanyang inuulit ang mga yon sa pandinig ng Panginoon. At sinabi ng Panginoon kay Samuel, pakinggan mo ang kailang tinig at bigyan mo sila ng hari. Sinabi ni Samuel sa mga tao sa Israel, umuwi ang bawat isa sa inyo sa kanya-kanyang lungsod. So yan po ang gusto pa sa isayan na ating pag-aaralan. Basically, ang bansang Israel ay mapayapa, ang kanyang pangangailangan ay binibigay ng Diyos. Pero hindi sila nakontento, gusto nila maging katulad ng mga bansa. Ito isang bagay na dapat natin tandaan. Ang Israel hindi pinili ng Diyos. Dahil ito ang pinakamainam at pinakamabuting bayan. Hindi. Sila'y pinili ng Diyos dahil sa pangako ng Diyos kay Abraham. So tinutupad lamang ng Diyos ang kanyang pangako kay Abraham. Ano yun? Sa Genesis chapter 12 verse 2, gagawin kitang isang malaking bansa, ikaw ay aking pagpapalain, gagawin kong dakila ang iyong pangalan, at ikaw ay magiging isang pagpapala. In other words, hindi siya na naging bansa ng Diyos because they deserved it. Hindi siya naging bansa ng Diyos dahil sila yung tapat at mabuti sa Diyos. Hindi. So, sila yung ginawang bansa ng Diyos bilang pagtupad sa pangako ng Diyos kay Abraham. Nang siya tawagin ng Diyos mula sa lupain ng Haran o sa later on sa Haran,
iwanan niya ang kanyang lupain at pumunta sa lupain, pakikita sa kanya ng Diyos. At ito isa sa mga ipinangako ng Diyos sa bansang Israel. Later on, sa Genesis chapter 15, sinabi ng Diyos ang extent ng lupa niyo. Ito po yung napakahalagang pag-aralan dahil yung mga premillennialists ay naniniwala na yung land promised ay di pa tinupad ng Diyos. The land promise was not yet fulfilled by God according to premillennialists. Pero hindi totoo yun. Ang lupang pinangako ng Diyos kay Abraham ay merong territory, may extent, yung kanyang sakop. Dito po sa Genesis chapter 15, verses 18 to verse 21, makikita narito yung mga tao nakatira doon at yung boundary ng kanilang lupain. Nang araw na yon, ang Panginoon ay nakipagkatipan kay Abraham, hindi pa si Abraham. Na sinasabi, ibinigay ko ang lupain ito sa iyong binhi. Ito tingnan po niyong pananalitaan, ito'y past tense. Ibinigay ko kanya, hindi pa naman niya binigay. Dito natin, kung tayo po'y maingat sa ating pag-aaral ng mga salita, by necessary interest, dahil sa kapangyarihan ng Diyos, kanyang omnipotent, kaya niyang sabihin tapos ng isang bagay, hindi pa nangyayari. Kaya sabihin, binigay ko na kanya, dahil kaya niyang ibigay. At walang balakid ang tao na maging adlang upang hindi ibigay yun. Kaya ibinigay ko kanya. Ito rin sinasabi ng Diyos sa aklat ng Isaiah na nakikita ng Diyos ang wakas mula sa simula. Nang araw na yon, ang Panginoon ay nakipagkatipan kay Abraham na sinasabi, ibinigay ko lupain ito sa iyong binhi. Mula sa ilog ng Ehipto hanggang sa malaking ilog. Yung pong River of Egypt, yan ang boundary ng Canaan at ng Sinai Peninsula. Yan ang tinatawag River or Brook of Egypt. Yun ang southern boundary. Yung northern boundary, makita natin, hanggang sa malaking ilog, ang ilog Euphrates o Euphrates. So, ibig sabihin, mula sa Egypt, doon sa territory, doon sa boundary ng Egypt, sa Brook of, o River of Egypt, hanggang sa Euphrates River, yun po ang extent ng lupang ipinangako ng Diyos sa bansang Israel. Kaya Abraham, yun po ang sa kasalukuyang panahon, yun ang bansang Israel, yun ang bansang Jordan, Lebanon, Syria, at Iraq. Yun po ang boundary ng lupain na ipinangako ng Diyos. Dito po yung mga tao nakatira doon. Ang lupain ng mga Kineo, Kinizeo, at ng mga Kadmoneo, ng mga Heteo, Perezeo, at Rephaim, at ng mga Amoreo, Cananeo, Gergeseo, at mga Jebuseo. Yung po may interesting po rito na bigyan natin pa, yung mga Hittites. Ang sabi ng mga critics sa Bible, wala namang Hittites. Wala tayong makikitang archaeological evidence na may Hittites. Then later on, they discovered sa pamagitan ng archaeology, may mga Hittites. So, dapat natutunayan ng Biblia ito. So, ito po yung extent ng lupain. Mula sa River of Egypt hanggang sa Euphrates River, yun po ang teritoryo ng pangakong lupain ng Diyos. Kaya Abraham, later on, ito ibinigay sa bansang Israel. Ito ba itinapad ng Diyos? Sabi po ng mga premillennialists, hindi raw yun natupad. Kaya upang tuparin yan ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoon, later on, in the future, ang Panginoon ay bababa mula sa langit, pupunta sa lupa, at pakikipaglaban siya sa lahat ng mga bansa sa isang lugar na sinasabi sa atin, Armageddon, sa Armageddon, the Battle of Armageddon, ganyan. At magtatagumpay ang Panginoon at ng kanyang buhok at si maghahari sa Israel sa loob ng 1,000 taon. Hindi totoo yun. Dahil tinupad ng Diyos ang kanyang pangakong lupain. Tignan ninyo. Pasinin natin mula sa River of Egypt hanggang sa Euphrates River. Basahin natin. Sa unang hari, sa ika-4 na kabanata,
sa talatang 21. At si Solomon ay naghari sa lahat ng mga kaharian mula sa ilog Euphrates, sa Euphrates, hanggang sa lupain ng mga Pilisteo, dahil ngayon ay Gaza, at hanggang sa hangganan ng Egypto, the river of Egypt. Sila ay dala ng mga buwis at taglingkod kay Solomon sa lahat ng araw ng kanyang buhay. Ito po ay inuulit, nakasulat din sa 1 Chronicles, chapter 18, verse 3. Basahin natin. And David defeated, sabi nito, Hadadezer, king of Soba, as far as Amath, as he went to establish power by the river Euphrates. So nakarating siya sa ilog ng Euphrates. Dito pa sa 2 Samuel chapter 8, pasinin natin. Ninupig din ni David si Hadadezer na anak ni Rehob na hari ng Soba habang siya umahayo upang ibalik ang kanyang kapangyarihan sa ilog ni Euphrates. Pag sabing ibalik ang kanyang kapangyarihan, dati meron sa kapangyarihan doon. Maaaring pasamantalang nakuha nitong si Hadadezer, pero naibalik muli ang kanyang kapangyarihan sa ilog Euphrates. So ito po yung katunayan na yung pangakong lupain ng Diyos ay natupad. In other words, nakarating ang bansang Israel sa lupain na ipinangako ng Diyos kay Abraham. So wala siyang bagay na hindi tinupad ng Diyos. Lahat ng mga pangako na ipinangako ng Diyos ay tinupad ng Diyos. So, ibig sabihin, dito ito yung sinasabi ng premillennial. So, tinupad ng Diyos ang kanyang pangakong lupain sa kay Abraham. Tinupad na din niya ang pangako niyang sila'y magiging isang bansa. The nation promise. Nung sila'y pumasok sa lupain ng Egypto, hindi sila bansa, kakaunti lang sila. Wala pa nga sila 100. Dito po sa Genesis 15, chapter 15, 13 to 14, ito yung propesya ng Diyos, pangako ng Diyos kay Abraham. Sinabi ng Panginoon kay Abraham, tunay na dapat mong malaman na ang iyong binhi ay magiging tagaibang bayan sa lupain hindi kanila. So sila ay naging tagaibang bayan sa lupain ng Egypto, di ba? At sila ay magiging mga alipin doon, at sila'y pahihirapan sa loob ng 400 taon. Ngunit ang bansang kailang paglilingkuran ay aking hatulan, at pagkatapos ay alis sila na may malaking ari-arihan. Subalit ikay payapang tutungo sa iyong mga ninuno, at ikay malilibing sa panong lubos ng iyong katandaan. So, sila lumabas mula sa Egypto, sila isang bansa. Approximately 6 na milyong tao. Ayon po sa isang sumukat sa bilang nila. So, mula sa isang kakaunti lamang ang pumasok doon. Yung galing po sa lahi ni Jacob, kakaunti lang sila. Dito po sa Genesis chapter 46 verse 26, lahat ng taong sumama kay Jacob sa Egypto, na kanyang mga sariling anak, bukod pa mga sama ng mga anak ni Jacob, sa kabuuan, ay 46 na katao. 66 lang sila. 66, kakaunti lang. Pag-alis nila, sa Exodus chapter 1 verse 7, anong nangyari sa kanila? Ang anak ni Israel ay lumago at nagdagdagang mabuti. Sila ay dumamit, naging napakalakas, kaya itong lupain ay napuno nila. So sila naging isang bansa sa loob ng isang bansa, sa loob po ng bansang Egypto. So tinupad ng Diyos ang kanyang mga pangako kay Abraham, yung pangako ng lupain, at yung pangako sila ay maging isang dakilang bansa, tinupad ng Diyos yun sa kanila. Wala siyang anumang bagay na di tinanggap ng mga pangako ng Diyos kay Abraham na hindi tinupad ng Diyos. Unfortunately, ang Israel ay naging rebellious and thankless people. Sila po ay naging magsik sa Diyos at wala silang pasalamat sa Diyos. Pansinin natin, sila po ay inalis ng Diyos mula sa pagkalipit sa Egypto. Physical slavery sa lupain po ng Egypto. At sila po ay dinala ng makapangyarihang pakpak. Na makapangyarihang pakpak kanya, di ba? At sila ay inalis mula sa Egypto. Pero, hindi sila nagpasalamat sa Diyos. They were thankless. Palagi sila nagre-reklamo. Palagi silang sinusumbatan nilang Diyos.
Tingnan nyo, dito po sa Deuteronomy, chapter 5, ito ang ating mababasa. Dito sa chapter 5, verse 15, and remember that you were a slave in the land of Egypt. And the Lord your God brought you out from there by a mighty hand and by an outstretched arm. Therefore the Lord your God commanded you to keep the Sabbath day. So sila'y alipin lamang sa lupain ng Egypto, pinalaya sila mula sa pagkalipin. At sila'y dinala sa lupain ng Kanaan upang sila isang maging bansa. Pero hindi sila nagpapasalamat sa Diyos. Sila po'y palaging nagre-rebelde sa Diyos. Dito po sa Exodus chapter 17 verse 1. At mga sumusunod. Ang buong kapulungan ng mga anak ni Israel ay naglakbay mula sa ilang ng Sin ayon sa mga lugar na kailang nilakbay sa utos ng Panginoon at nagkampo sa Rephidim. At walang tubig na mainom ang taong bayan dahil ito po isang desert. Kaya ang taong bayan nakipagtalo kay Moises at nagsabi, bigyan mo kami ng tubig na mainom. At sinabi ni Moises sa kanila, bakit kayo nakikipagtalo sa akin? Bakit niya sinusubok ang Panginoon? Subalit ang taong bayan ay nauuhaw roon at sila'y nagreklamo laban kay Moises at sinabi, bakit mo kami nilabas mula sa Ehipto upang patayin mo sa uhaw? Kami ang ay mga anak at ay mga kawan. Kaya si Moises dumating sa Panginoon at sabi, anong aking gagawin sa bahay ito? Kulang na lamang ay batuhin nila ako. So nakikita natin ang napakahirap na kalagayan ni Moises sa gitna po ng matigas na ulong bansa ng Israel. Sa verse 5, sinabi ng Panginoon kay Moises, dumaan ka sa harap ng taong bayan at isama ang matatanda ng Israel at dalhin mo ang tungkod na yung ipinalo sa ilog at humayo ka. Ako'y tatayo sa harap mo doon sa ibabaw ng tubig sa Horeb at yung ampasin ng bato at bubukalan nito ang tubig upang ang bayan ay makainom. At gayon nga ang ginawa ni Moises sa paningin ng matatanda ng Israel. Tinawag niyang pangalan ng dakong iyon na Masa at Meriba dahil sa pagkikipagtalo ng mga anak ni Israel. At dahil kailang sinubok ang Panginoon na kailang sinasabi, ang Panginoon ba'y nasa kalagitnaan natin o wala? So ito yung espiritu ng bansang Israel. Napansin po natin. Palagi silang nagre-reklamo. Palagi silang hindi nagpapasalamat sa lahat ng biyaya na binibigay ng Diyos sa kanila. Kaya hanggang po sa pagkakataon na yan, sila nauuhaw, hindi sila nag-request ng mabuti. Sila nagre-reklamo kay Moises. At sila nagre-reklamo sa Diyos. Bakit mo pa kami nalis kanya sa Egypto? Upang mamatay ng uhaw sa lugar na ito, nila. So, tingnan natin isang pagkakataon na nagpapatunay sa ganong klaseng pag-uugali at kaisipan ng bansang Israel. Exodus chapter 16. Wala silang pagkain. Kasi galing sila sa Egypto. Dinala po sila sa lupay ng, nandito siya ngayon sa ilang ng Sinai, at wala silang pagkain. Nagreklamo ang buong kapulungan ng bayan ng Israel laban kina Moises at Aaron sa ilang. Sinabi ng mga anak ni Israel sa kanila, namatay na sana kami sa pamamagitan ng kamay ng Panginoon sa lupain ng Egypto. Nang kami ay maupo sa tabi ng mga palayok at ng karne at kumain ng tinapay hanggang sa mabusog. Kapagkat kami inyong dinila sa ilang na ito pang patayin sa gutom ang buong kapulungan ito. Ang nakikita nila ay bahagi lamang ng larawan sa lupay ng Egypto. O, totoo na sila ay busog sa pagkain. Pero sila ay alipin lamang sa lupay na yon. At sila ay pinahihirapan ng Paraon, di ba? Tulad na makikita na sa Exodus chapter 1. Dahil sila ay dumadami at dumadami, ang desisyon ng Paraon, pahirapan natin sila. Para hindi na sila dumami kanya. Hindi naalala yan, po. Na sinabi ng Panginoon kay Moises, kay aking paulanan ng tinapay mula sa langit, lalabas at mamumulot ng taong bayan araw-araw ng bahagi sa bawat araw upang aking masubok sila kung sila lalakad sa aking kautusan o hindi. Sa ika-6 na araw, kapag sila maghahanda ng kailang dala,
yun ay doble ang dami ng kailang pinupulit sa araw-araw. At sinabi ni na Moses at Aaron sa lahat ng mga anak ni Israel, pagsapit ng gabi, inyong malalaman ng Panginoon ang siyang naglabas sa inyo mula sa lupain ng Ehipto. At sa kinaumagahan ay inyong makikita ang kalalatian ng Panginoon, sapagkat kanyang narinig ang inyong pagrereklamo laban sa Panginoon, sapagkat ano kami, na magrereklamo kayo sa amin. In other words, kung magreklamo sila kay Moises, wala naman magagawa si Moises. So, ang Diyos ang may kapangyarihan. Aking narinig ang mga reklamo ng mga anak ni Israel, sabihin mo sa kanila, pagsapit ng gabi, kakain kayo ng karne. At kinaumagahan ay magpapakabusog sa tinapay, at inyong makikilala na ako ang Panginoon ninyong Diyos. Yung pagbibigay ng pagkain ng Diyos sa pamagitan ng tinapay at karne na mga ibon, ng pugo, yun ay ginawa niya in a miraculous way, di ba? Talaga pinapakain sila ng Diyos. Na sumapit ng gabi, ang mga pugo ay mahon at tinakpan ng kampo, at sa kinaumagahan ay nakalatag sa palibot ng kampo ang amog. So, hindi sila pinababayaan ng Diyos, di ba? Makikita natin ng mga side lesson dito. Ang pinanggalingan nilang lupain ng Ehipto ay mayamang lupain. Totoo yun. Maaaring kahit sila alipin ay magandang buhay nila doon. Ikinukumpara ngayon nilang buhay nila sila ilang. Pero hindi yan kailan tunay na tahanan. Ang tunay nilang lupain ay lupain ng Kanaan. Parang tayo. Tayo naglalakbay patungo sa langit. Maaaring yung pinanggalingan natin nung tayo nasa libutan ay mas maganda kaysa sa ating kalagayan. Pero tandaan natin, hindi ito ating tunay na kalagayan. Dadalhin tayo sa lupain pinangako sa atin ng Diyos sa langit. Di ba? So, hindi na nakikita yun. Hindi na nakikita ito yung transition lamang hanggang makarating sila sa lupain pinangako ng Diyos sa kanila. So, makikita natin ang karakteristik ng bansang Israel na ito. Ano po? Tapos si Moises ay tinawag ng Diyos at siya'y makyat sa bundok ng Sinai at nagkipag-usap siya. Siya'y tumagal. Tumagal siya. So, naiwan si Aaron at ang bansa, ang bayan. Dito po si Aaron ay supposed to be ay isang leader din ng bansang Israel. Si kapatid na matanda ni Moises. Pero pasinin po natin. Dito po sa Exodus chapter 32. Na makita ng bayan na nagtatagal, si Moises sa pagpanawag sa bundok, ay nagtipon ng bayan kay Aaron, sinabi sa kanya, tumindig ka, at igawa mo kami ng mga Diyos na manguna sa amin. Doon sa nakaraan, binasa natin, noong nagbigay ng tubig mula sa botong Diyos. Ang sabi niya, upang malaman niyo ako ang Panginoong Diyos, ganyan. Nagbigay siya ng tubig. Nung sila nagreklamo laban sa wala silang pagkain, at ibinigay siya ng tinapay ng Diyos at mga pugo, ano sabi ng Panginoon? Upang malaman niyo na akong Panginoon ni Diyos ang naglabas ninyo mula sa lupain ng Ehipto. Dito makita natin, hindi naniniwala mga tao ito sa Diyos. Bakit? Basahin natin. Na makita ng bayan na nagtatagal si Moises ng pagpapanawag sa bundok, ay nagtipon ng bayan kay Aaron. At sinabi sa kanya, tumindig ka at igawa mo kami ng mga Diyos na mangunguna sa amin. Hindi ang mga Diyos niya nanguna sa kanila. Mula sa lupain ng Ehipto, patungo sa lugar ng Kanaan, patungo sa lupang ipinangako, kundi ang Diyos. Nakalimutan nila ang utos ng Diyos. Nung sila po ay nasa bundok ng Sinai, dito sa Exodus chapter 20, ito yung kauna-unang utos ng Diyos. Saan basahin natin? Sabi dito, verse 2, I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt, out of the house of bondage. You shall have no other gods before me. You shall make for yourself a carved image, any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. You shall not bow down to them nor serve them, for I, the Lord your God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children to the third and fourth generations of those who hate me. Yun ang pinakaunang utos ng Diyos. Huwag kayo magkakalibang mga Diyos maliban sa akin. Pero tignan nyo, tumindig ka at gawa mo kami ng mga Diyos. Incidentally, yung salitang mga Diyos ay Elohim. Dalang Elohim po literally means gods.
na mauna sa amin sapagkat ang Moises na ito na naglabas sa amin mula sa lupain ng Egypto ay hindi namin alam kung ano nang nangyari sa kanya. Unfortunately, sa panahon na wala pa cellphone, di ba? At sinabi ni Aaron sa kanila, alisin ninyo ang mga hikaw na ginto na nasa tenga ng inyong asawa, na inyong mga anak na lalaki at babae at dalhin niyo sa akin. Kaya tinalis ng buong bayan ng mga hikaw na ginto na nasa kailang mga tenga, dinala ang mga ito kay Aaron. Kaya tinanggap ang ginto mula sa kanila, tinubog ito sa pamamagitan ng isang kagamitang panlilok at ginawang isang hinulmang guya. At kailang sinabi, ang mga ito ang inyong mga Diyos. O Israel na naglabas sa iyo mula sa lupain ng Egypto. Na makita itinaaraw, nagtayo siya ng isang dambana sa harapan niyo. Nagpahayag si Aaron, sinabi, bukas sa isang pista sa Panginoon. Kinaumagahan sila'y bumangon na maaga, nag-alay ng mga handog na sinusunog at nagdala ng mga handog pagkapayapaan at ang taong bahay ng upo pang kumain at mag-iinuman, bumangon upang magkatuwaan. So sila nagsumamba at naglingkod sa mga Diyos-Diyosan na ginawa nila. Sinabi ng Panginoon kay Moises, bumaba ka kagad. Ang iyong bayan na inilabas mo mula sa lupain ng Egypto ay nagpapakasama. Ito po ang isang bagay na pagkakaibay ng pagtingin natin sa masama. Sa ating, ang wicked ay morally evil. Mapatay ka, sinungaling ka, nandaraya ka, etc. Pero ang Diyos hindi. Alamang uri ng pagkakasala, yun ay kasamaan sa Kanya. Yung ginawa po nila is not morally evil. Gumawa lang, hindi naman sila pumatay. Pero sila po ay masama sa paningin ng Diyos dahil sila ay gawa ng mga Diyos para sa kailang sarili. Pasinin niyo ang kailang pagiging thankless. Hindi marunong magpasalamat. Ang kailang pagiging rebellious. Sila ay lumalaban palagi sa Diyos. Mula sa kailang simula hanggang sa kailang katapusan. Mula sa panahon sila inalis ni Moises sa lupain ng Egypto, sa panahon ng mga propeta, hanggang sa panahon ng ating Panginoon. Sila po ay rebellious and thankless people. Hindi sila marunong magsalita. Sa galit ng Diyos, nakita nila gumawa sila ng mga Diyos-Diyosan para kayong sarili. Gusto nang patayin ng Diyos ang bansang Israel at magsimulang muli kay Moises. Sino nagsasabi mga one covenants? Hindi naman nagbabago kanyang isip ng Diyos. Totoo ba yan? Kung hindi nagbabagong isip ng Diyos, bakit pa tayo nananalangin sa Diyos? Wala na kwenta yung panalangin kung hindi nagbabagong isip ng Diyos. Hindi ba? Tingnan ninyo. Sinabi ng Panginoon kay Moises, bumaba ka kagad. Ang iyong bayan na inilabas mula sa Egypto, lupain ng Egypto, ay nagpapakasama. Sila'y madaling lumihi sa daan na aking inutos sa kanila. Yung binasa natin sa Exodus chapter 20. Sila'y gawa ng isang hinulmang guya at kailang sinamba. At hinandugan ito. At kailang sinabi ang mga ito, ang iyong mga Diyos o Israel, na naglabas sa iyo mula sa lupain ng Egypto. At sinabi ng Panginoon kay Moises, aking nakitang bayang ito, napakatigas ng kailang ulo. Kaya ngayon, hayaan mo ko ang aking puot ay mag-alab laban sa kanila. At aking lipulin sila, ngunit ikaw ay aking gagawing isang dakilang bansa. Ang Diyos ay nagagalit ng isang tamang galit. Righteous indignation. So pwede rin tayo magalit. Righteous indignation. Di ba? Merong galit na hindi kasalanan. Sabi nga po sa Ephesians chapter 4. Ito yung galit na hindi kasalanan. Na ang Diyos lilipulin niya kanya itong bansang ito. Ngunit nagsumamo si Moises sa Panginoon niyang Diyos at sinabi, Panginoon, bakit ang iyong puot ay pinagalab mo laban sa iyong bayan na iyong inilabas sa lupain ng Egypto sa pamagitan dakilang kapangyarihan at makapangyarihang kamay? Bakit kailangan sabihin ng mga Egyptio dahil sa masamang layunin ay kanyang inilabas sila upang patayin sila sa mga bundok at upang lipulin sila mula sa balat ng lupa? Iurong mo ang iyong mabangis na puot at baguhin mo ang isip sa kasamang ito laban sa iyong bayan. Alalahanin mo si Abraham, si Isaac at si Israel na iyong mga lingkod dahil nangako ang Diyos sa kanila. Sa kanila sumumpa ka sa iyong sarili at sinabi mo sa kanila, aking pararamin ang iyong binhi ng gaya ng mga bituin sa langit at ang lahat ng lupaing ito na aking pinangako ay aking ibibigay sa iyong binhi at kayo na mamanahin magpakailanman. At nagbago ang isip ng Panginoon
sa masama na kanyang sinabing gagawin niya sa kanyang bayan. Yung salitang masama at kasamaan, ito'y kaparusahan ng Diyos. Hindi ito masama sa panig ng Diyos. Ito'y masama sa Israel dahil sila mapaparusahan. So hindi ito morally evil ang ibig sabihin ng mga katagang ito na ginamit sa mga binanggit nating mga talata. So, gustong patayin ng Diyos sa bansang Israel dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Bakit? Dahil gusto nila maging katulad ng mga bansa. Makikita natin ang kanilang pagiging, meron silang pattern of being rebellious and not thankful sa Diyos. Dito mga halimbawa binasa natin, later on sa ating pinag-uusapan, hindi sila naging mapagpasalamat sa Diyos. Natanggapin nilang Diyos bilang kanilang hari. Gusto nila maging katulad ng mga bansa. Subalit ang kalooban ng Diyos, ang kanyang bansa ay maging iba sa mga bansa sa paligid niya. Upang makilala ng mga bansang ito na siyang tunay na Diyos. In other words, ang kanyang pagiging Diyos at makapangyarihan at mabuting Diyos ay magre-reflect sa kanyang bayan. Yun ang gusto ng Diyos. Pero unfortunately, hindi ito tinupad ng bansang Israel. Tingnan po ninyo, gusto ng Diyos ng kanyang bayan ay maging iba sa lahat ng mga bayan, sa lahat ng bagay. Sa kanilang kautusan, sa kanilang pagkain, sa kanilang pagdaramit, sa kanilang Diyos, sa kanilang pagsamba. Basahin natin. Dito po, sa Exodus chapter 19, magsimula ito sa verse 3. Si Moises ay umakyat tungo sa Diyos at tinawag siya ng Panginoon mula sa bundok na sinasabi, ganito ang sasabihin mo sa sambayan ni Jacob at sasabihin mo sa mga anak ni Israel. Iyong nakita ang aking ginawa sa mga Egyptyo at kung paano dinala ko kayo sa mga pakpak ng agila at kinilipat ko sa akin. Ito po isang figure of speech. Ano po? Wala naman pakpak ng agila ang Diyos. Pero kung makikita niyo kung paano lumilipad ang agila, hindi mo siya maaabot, di ba? In other words, nang sila'y dinala ng Diyos at dinala mula sa Egypto patungo sa lupain Kana, hindi sila nahabol ng kapangyarihan ng Paro, di ba? At kayo nilapit ko sa akin. Kaya ngayon, kung tunay na inyong susundin ang aking tinig at tutuparin ang aking tipan, kayo maging aking sariling pag-aari na higit sa lahat ng bayan sapagkat ang buong daigdig ay akin. Kaya sa akin, kayo magiging isang kaharian ng mga pari o saserdote at isang banal na bansa. Ito ang mga salitang sasabihin mo sa mga anak ni Israel. Kaya tumatig si Moises at ipinatawag ang matatanda sa bayan at ipinahayag sa harap nilang lahat ng salitang ito na iniutos ng Panginoon sa kanya. Ang buong bayan ay nagkaisan sa magot na nagsabi, ang lahat ng sinabi ng Panginoon ay aming gagawin. That's a covenant. Sa pagkakataon nito, sa isang mas mataas at makapangyarihan at sa isang mas mababa, sapagkat ito'y tao, ito isang covenant. Iniulat ni Moises sa mga salita ng bayan sa Panginoon. So, King James Version, ito yung salin sa verse 5. Now, therefore, if ye will obey my voice, indeed, and keep my covenant, then ye shall be a peculiar treasure unto me above all people, for all the earth is mine. Sabi niya, peculiar. Peculiar treasure. Ano yung salitang peculiar? Anong ibig sabihin ng salitang peculiar? Ito yung ibig sabihin ng peculiar. Particular, special, distinctive. In other words, gusto ng Diyos ang bayan niya na iba sa lahat ng mga bansa na nasa kapaligiran niya. Yan ang gusto ng Diyos. Anong gusto ng bayan niya? Baligtad. Gusto ng bayan niya na sila maging katulad ng mga bansa. Yun ang makikita natin, yun ang pagkakaiba. Sa paanong parang sila naiba? They are a holy nation. They are separated from sin in order to serve the Lord. Yung mga bagay na banal sa tabernakulo, later on sa temple, yung mga banal na bagay doon, hindi naman sila walang kasalanan, hindi naman ibig sabihin yun, not necessarily. Ang banal, ikay inihuli ng Diyos upang maglikod sa Kanya. So, holy nation, they were separated from sin
in order to dedicate themselves to the service of the Lord. Yun ang ibig sabihin ng siyang magiging banal na bansa kanya. Sa Galatians chapter 3 verse 19, bakit mayroong kautusan? Bakit mayroong kautusan? Ito isang rhetorical question dahil kung kaligtasan ay hindi sa pamagitan ng kautusan ni Moises, bakit may binigay ang kautusan? Ito'y dinagdag dahil sa mga paglabag. Hanggang sa dumating ang binhi na siyang pinangakuan, at ito'y binigay sa pamagitan ng anghel sa kamay ng isang tagapamagitan. So in other words, ibinigay ang kautusan para malaman ng Israel kung anong kasalanan. In other words, yun ang punto ng kasaysayan ng daigdig ng mga tao sa lupa ay napakasama na hindi na nila alam kung ano yung kasalanan. Pero kung walang kautusan, walang kasalanan. So naglagay ang Diyos ng isang kautusan para malaman ng bansang Israel kung ano ang ibig sabihin ng kasalanan. Ito po yung maliwanag sa Romans chapter 7. Verse 7. Ano nga ating sasabihin? Ang kautusan may kasalanan? Huwag na mangyari. Gayunman hindi ko sana kilalang kasalanan kung hindi sa pamagitan ng kautusan. Sapagkat hindi ko sana kilalang pag-iimbot o covetousness kung hindi sinabi ng kautusan, huwag ka mag-iimbot. Thou shalt not covet. So the law defines what is sin. The law defines what is good. Kaya nung sila'y ginawang bansa ng Diyos, binigyan sila ng kautusan na naiba sa mga bansang nasa kanilang kapaligiran. Sila'y kaharian ng mga saserdote. Ano bang ibig sabihin ng saserdote? Ang isang saserdote ay ang tao nag-aalay sa Diyos. One who offer to the Lord. Yun ang isang saserdote kanya. Dito sa Exodus 19 verse 6, sa akin kayo magiging isang kaharian ng mga pari at isang banal na bansa. Ito ang mga salitang iyong sasabihin sa mga anak ni Israel kanya. Ang Diyos ang kanilang hari. Ang Diyos ang kanilang hari. Kanya. Dito sa 1 Samuel chapter 8 verse 7, sinabi ng Panginoon kay Samuel, pakinggan mo ang tinig ng bayan sa lahat ng kailang sinasabi sa iyo, sapagkat hindi ka ang kailang tinakwil, kundi tinakwil nila ako bilang hari nila. Ito pa yung significant. In other words, si David ay nakaupo sa trono ng Diyos. That's supposed to be, ang nakaupo roon ay ang Diyos bilang hari na bansang Israel. Pero ngayon, ang nakaupo isang tao. Ang nauna si Saul, later on si David, di ba? So ang ating Panginoon nakaupo sa trono ni David, siya nakaupo sa trono ng Diyos. Sa Acts chapter 2 na makikita natin, di ba? So ang Diyos, ang kailang hari, sila ay banal na bansa, at sila po ay naiibang bansa kaysa sa mga bansa nasa kailang kapaligiran. Pero anong gusto ng bansang Israel? Ito yung tinatawag na rebellion. Being rebellious. Ayaw mo yung pattern ng Diyos. Ayaw mo yung kaayusan ng Diyos. Gusto mo yung sariling kaayusan na hindi pinag-utos ng Diyos. Ito ang gusto ng Israel. Israel wanted to be like the nations around her. Gusto ng Israel ay maging bansa katulad ng mga bansa sa kanilang kapaligiran. Ito ay baligtad sa gusto ng Diyos. Ang gusto ng Diyos ay maging ibang bansa, distinct, peculiar, particular na bansa. Hindi sila ordinaryong bansa. Sapagkat silang bayan ng Diyos. Isipin ninyo, ito ang bayan ng makapangyarihang Diyos. So dapat lamang na itong bayan na ito naiiba para maipakita ng Diyos kung sino siya. Unfortunately, ang kanyang bayan ay hindi ganun ng kanilang kaisipan. So makikita natin, di ba napakaganda ng kasaysayan ito? Marami tayong matututunan dito. Kaya nga sa bukas, araw ng Miyerkules, itutuloy po natin ito. Meron tayong part 2, the modern applications ng 1 Samuel chapter 8 verses 1 to verse 22. The modern applications. Hindi lang ang bansang Israel may ganitong klaseng kaisipan. Kahit ang mga modernong Israel, ang mga Kristiyano, hindi ang bansang Israel sa Middle East, hindi yun. Ang bansang bagong Israel ay ang iglesia ng ating Panginoon. Ganon din ang kailang kaisipan.
Meron kaisipan na gano'n ng ibang mga Kristiyano. Gusto sila maging katulad ng mga denominasyon sa kapaligiran nila. Pero ang kagustuhan ng Diyos ay maging iba tayo. Distinct, peculiar, distinctive. Sa 1 Samuel chapter 8 verse 5, at kailang sinabi sa kanya, ikaw ay matanda na, at ang iyong mga anak ay hindi sumusunod sa iyong mga daan. Humirang ka ngayon para sa amin ng isang haring tao, upang mamahala sa amin. Ito yung keyword, gaya ng lahat ng mga bansa. Baliktad po yung gaya o kapareho doon sa naiba. So dito opposite. Opposite ang gusto ng Diyos sa gusto ng kanyang bayan. Gusto ng bayan, Diyos, kayo mga iba. Pero sila, gaya ng mga bansa. Ngayon, para maudot sila, sabi niya, sige, pagbigyan mo sila, pero magbigay ka ng warning kanya. Ano itong mga warning na ito? Ang isang taong hari ay may physical na pangangailangan. Kaya napaka-gastos ng pagkakaroon ng hari. Isipin niyo ang gastos ng United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Napakalaking gastos na yun. Napakamahal ng kailang budget para sa kailang mga hari doon. Ganon din naman ang mga haring ito. Sabi ng Panginoon, sa verse 11 of 1 Samuel chapter 8, sa pamamagitan ni Samuel, sinabi niya ito, magiging mga palakad ng hari na maghahari sa inyo. Kanyang kukunin ang inyong mga anak at kanyang ilalagay sa kanyang mga karwahe upang maging mga bayot na tatakbo sa unahan ng kanyang mga karwahe. Sino maging mga sundalo? Sino magulang, maliban lamang talaga may mga hilig sa pagiging sundalo. Ang gusto maging sundalo ng kanyang anak, na alam mo siya mapapahamak. Wala, ordinarily wala. Pero ito mangyayari kanya. Siya ay hihirang para sa kanya ng mga pinuno ng libo-libo at pinuno ng tig-50 at ang iba yung pa mag-araro ng kanyang lupa at gumapas ng kanyang ani at upang gawa ng kanyang mga kagamitan pandigma at mga kagamitan ng kanyang mga karwahe. Kanyang kukunin ng inyong mga anak na babae pa maging mga manggagawa ng pabango, mga tagapagluto, mga magtitinapay. Kukunin niya pinakamainam sa inyong mga bukid, mga ubasan, mga taniman ng olibo, upang ibigay ang mga yon sa kanyang mga lingkod. Kukunin niyang 10 bahagi ng inyong butil at ng inyong mga ubasan at ibibigay sa kanyang mga punong kahoy at mga lingkod. Kanyang kukunin ng inyong mga liping lalaki at liping babae, ang inyong pinakamabuting kabataan, ang inyong mga asno, at ilalagay niya sa kanyang mga gawain. Kanyang kukunin ang 10 bahagi ng inyong mga kawan at magiging kanyang mga liping. Sapagkat may pisikal na pangangailangan ng hari. So yun ang kabayaran kanya sa inyong hari. Yun mangyayari doon. Later on, magkakaroon sila ng problema sa kailang mga hari. Dahil ito yung mga tao. The only perfect king is God. Pero isang normal na haring tao ay pwede umabuso yan. At yung nga po ang warning ng Diyos sa kanila. Sa verse 18. Sa araw na yon kay daraing dahil sa inyong hari na inyong pinili para sa inyong sarili. Pag pinag-aralan po natin 1 Chronicles, 2 Chronicles, 1 Kings, 2 Kings, ano makikita natin sa mga naging mga hari nila? Majority sa kailang mga hari ay masama. At ang mga problema nila bilang bansa ay nanggaling sa kailang mga hari primarily. Although mayroon mga tapat na hari, especially sa hari ng Judah, pero majority ay masama, lalo sa bansang Israel. In 10 tribes, Northern Kingdom, talaga masama yung mga hari doon. Sabi niya, sa araw na yun, kay daraing dahil sa mga hari na inyong pinili para sa inyong sarili. Ngunit hindi kayo sasagutin ng Panginoon sa araw na yun. Kasi yun ang gusto niyo. That's what you like. Take the consequences. Magrereklamo kayo sa akin, hindi ako makikinig. Yan ang gusto nyo. Yan ang warning sa atin. Pag pumunta tayo ng mga bagay yung talo sa kalooban ng Diyos, we have to bear the consequence. Yan ang gusto mo. Hindi yan ang gusto ng Diyos. Kung susunod tayo sa gusto ng Diyos, wala tayong problema. Yan ang gusto niya, sabi ng Diyos. So, pasensya kayo. So, despite the warnings
na binigay ng Diyos sa pamamagitan ni Samuel, hindi sila natinag. Hindi sila natinag. Dito niyo makikita ang determination pag gusto mo akong gawin ang isang bagay. Dapat ganun sana ang determination natin sa paglilingkod sa Diyos. Sige niya, basahin natin. Hindi sila nakinig. Verse 19 ng 1 Samuel chapter 8, "Kunit tumangging makinig ang bayan sa tinig ni Samuel at kanyang sinabi, hindi, kundi magkakaroon kami ng hari, tao, upang kami naman ay maging gaya ng lahat ng mga bansa, at upang mamahala sa amin ang aming hari at lumabas sa unahan namin at lumaban sa aming mga digmaan." Yun ang dahilan bakit si David ay natukso kay Bathsheba. Dahil dapat sana si David ay nasa unahan ng digmaan. Pero siya nasa palasyo. Hindi niya ginawa dapat niyang gawin. Ayon sa kalooban at kagustuhan ng bansang Israel, sila ay pupunta sa aming unahan at makikipaglaban at tumaban sa mga digmaan. Gusto nila maging katulad ng mga hari, ng mga bansa sa paligid nila. Na hindi nila alintana ang mga suliranin ng ganong klaseng kaharian kapag kay mayroong haring tao. So despite the warnings, tuloy pa rin sila ang katigasan ng bansang Israel. Itong bansang Israel, ang katigasan nila, nagpapatuloy. Hindi sila, meron silang cycle. Kalala kung pag-aaralan po natin ng Book of Judges. Meron cycle na sila'y tapat, hindi tapat, tapat, hindi tapat, tapat, hindi tapat. Ganun sila. Pinagpasensya sila ng Diyos dahil sila ang kanyang bayan. Pero eventually, nang sila ay magsimulang sumamba sa mga Diyos-Diyosan, sila po ay pinarusahan ng Diyos. Sila naging alipin sa lupay ng Babylon. Nang sila pagbabalik po nila, mula sa pagkalipin yung remnant, hindi lahat ay bumalik. Wala nang problema ng pagsamba sa Diyos-Diyosan sa bansang Israel. Dahil ito nga po sila ay naging pinarusahan ng Diyos dahil sa pagsamba nila sa Diyos-Diyosan. Pero eventually, dahil sa katigasan ng bansang ito, na ultimately, pinatay nila ang anak ng Diyos. Sila po ay ultimately nireject ng Diyos bilang kanyang bayan. Dahil sa katigasan ng kanyang kaisipan. Dahil sa pagnanasang taliwa sa kalooban ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, sila ay maging iba. Ang gusto ng Diyos, sila ay maging ordinaryong bansa, katulad ng mga bansa. Pansinin niyo, sila ay special ng Diyos. Gusto na maging ordinary. Katulad lang ng ordinary mga bansa. Dito sa Matthew chapter 21, verses 42 to verse 43, ito naging ultimately kaparusahan nila. Basahin natin. Sinabi ni Jesus sa kanila, hindi ba niyo kailanman nabasa sa mga kasulatan? Ang batong ito nakwil ng mga tagapagtayo, ang siyang naging ulo ng panlulukan, ito'y mula sa Panginoon. At ito'y kamangamaha sa aming mga mata. Kaya't sinasabi ko sa inyo, kukunin sa inyo ang kaharan ng Diyos at ibibigay siya isang bansang nagbibigay ng bunga na ito. Ano yung bansang yun? Yan ang kaharian ng ating Panginoon. Yan ang isang spiritual kingdom. Yan ang Church of Christ. Ito ang pangalang bahagi ng ating pag-aaral. Kung paano ng Israel gusto maging peculiar, distinct na bayan ng Diyos, ganoon din ang Iglesia ng ating Panginoon. It will be distinct, a peculiar, a holy nation, a kingdom of priests. So dito natin natapos ang ating pag-aaral sa gabing ito. Parang uneventful, pero ito yung background. Ang gusto ng Diyos, sila maging isang bansa, ibang bansa. Ang gusto ng Israel, sila maging katulad ng mga bansa. So dito natin pasamantalang tatapusin. Pagpapatuloy po natin bukas ang pag-aaral ito sa 1 Samuel chapter 8 verses 1 to verse 22. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sabi nga ng mga kaibigan natin, mga ating mahigalang mga Cebuano, dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Sabi, maraming salamat sa inyong, pwede natin dagdagan. Dagang salamat sa inyong pagtanaw o sa inyong pagpaminaw kanya. Maraming salamat sa inyong panunood at pakikinig. Once upon a time, mga kuyo ng lopag sa Cagayan de Oro,
Wala akong naintindihan sa Cebuano kahit ano. Ang nawala lang ko lang yung masamang salita na natutunan ko nung ako'y kolehiyo, hindi pa ako Kristiyano. So, ang unang tinanong ko kay kapatid na Armada noong, pangit ka ako sa Cebuano? Sabi niya, maot kang naong, ganyan. So, sa pagbalik sa Luzon, meron tayong kapatid, si Brother Rick Darasio, po, isang taga-Leyte po siya isang Bisaya. Sabi ko, maot kang naong nga ako, tababo siya eh. Sa mga natutunan niya nga, siya nagturo sa'yo. At nung fast forward, pumunta kami sa Jensen, wala akong maintindihan sa pinag-uusapan nila. Sabi ko, hindi ko gusto ito. Hindi ako masisiyang kung wala akong naintindihan. So, nagtatanong-tanong. Nangutan ako. Pag hindi ko maintindihan, kung hindi ko masabtan, nangutan ako. Eh, natuto ako na kahit konti. So, hindi na ako mabibindi ngayon. Hindi na ako mabaligya. Sabi nga nila. So, maraming salamat po sa inyo pakikinig. Meron pa mga po natin rito. Gillian Lel, good evening. Earl Gabriel Fosalunga, good evening. Nida Villamin, good evening. Brother Lordy, Lonito Rolisa, na Ibag, Arabic, at Akayani, Kakabsat, hindi sabihin ng Ilocano po yan. Magandang gabi sa inyo lahat, mga kapatid. Kakabsat, mga kapatid. Dati hindi ko alam yan eh. Alam ko kakabsat. Kung plural pala yun. Pagka singular, kapsat lang. Kakabsat. Pagkakadwa, kasama ganyan. Marjorie Simalnap de la Cruz, good evening brothers and sisters and to our listeners. Ronnie, magandang gabi po. Magandang gabi rin. Ibanez Senior Sani, magandang gabi sa ating lahat ng mga kapatid. Magandang gabi rin. Ojano Campo, good evening po. Good evening din. Jason Pipit, na Ibang Arabi, Kakabsat. Ilocano pala itong kapatid na ito. Magandang gabi, mga kapatid. Ganyan. Magandang gabi rin. Andrew Romero, good evening po. Good evening din. Jimmy Noah Sr., magandang gabi po kapatid. Jimmy Lacambra, good evening po. Stephen June Carpintero, good evening mga kapatid. Ito yung anak na nasirang June Carpintero. Maraming salamat sa inyong mga pagbati. Wala tayong tanong, wala namang kasing masyadong itatanong sa ating pangunang pag-aaral na ito sa First Samuel chapter 8. Susunod, bukas, may mga katanungan sapagkat ito'y magiging bahaging historical. Ito-trace po natin yung naging bunga ng kaisipan na gusto maging katulad ng mga bansa o denominations ng ibang mga kapatid. So, yun po ang ating tungayang bunga. So, suspense muna, suspense. So, maraming salamat. Like a shepherd tender true, Jesus leads, Jesus leads, daily finds us pastures new. Jesus leads, Jesus leads. If weakness are o'er the way, or the flood and manger feet, He will wash them lest they stray. Jesus leads, Jesus leads. All along life's rugged road, Jesus leads, Jesus leads, till we reach our blessed abode. Jesus leads, Jesus leads, all the way before He's tried and denial of fiery sea, safe into the fold of God. Jesus leads, Jesus leads, through the sunlit ways of life. Jesus leads, Jesus leads, through the warrings and the strife. Jesus leads, Jesus leads, when we reach the shortest time, where life's boundary line recedes, He will spread the waves aside. Jesus leads, Jesus leads. Build on a rock, the church does stand, even when steeples
Christmas fires in every land. Bells still are chiming and calling the young and old to rest, calling the souls out in distress, longing for life everlasting. Not in our temples made with hands, God the Almighty is dwelling. High in the heavens His temple stands, all earthly temples excelling. Yet He who dwells in heaven above thinks to abide with us in love, making our bodies His temple. We are God's house of living stones, built for His own habitation. He fills our hearts His humble thrones, granting us life and salvation. Where two or three do seek His face, He in their midst would show His grace, blessings upon them bestowing. Yet in this house and earthly frame, Jesus the children is blessing. Hither we come to praise His name, faith in our Savior confessing. Jesus to us His Spirit sent, making with us His covenant, granting His children the kingdom. In His image God created you, in new birth He gave you life anew, and His matchless love you now proclaim. You must live to glorify His name. Christian, remember who you are today as you follow Him along the way. Though the way seems dark and the journey far, strength comes when you remember who you are. You were bought at such an awful price. Christ redeemed you by His sacrifice. You obeyed Him and were free from sin. Peace and hope and joy and love within. Christian, remember who you are today as you follow Him along the way. Though the way seems dark and the journey far, strength comes when you remember who you are. Let your life be bright and ever true. Live so others will see Christ in you. In your life a
sermon sinners sing, what the Christian life is meant to be. Christian, remember who you are today as you follow him along the way. Though the way seems dark and the journey far, strength comes when you remember who you are. Bukas po mga kapatid, Lord willing, tayo po ay magkita muli. Meron pong pahabol si Brother Lito Lacanlale. Good PM po. Good evening. Meron po mga dito hindi na bumati pero nakikinig. Nakikita ko po yan sa aking cellphone na hindi mo makikita sa laptop. Ano po. Iba yung takbo ng mga gadget natin. Yo. So bukas po, Lord willing, tutuloy po natin ng part 2 nitong ating pinag-aaralan. Pupunta sa modern applications. Ititrace din natin ang history ng mga pangyayari sa loob po ng kaharian ng Diyos spiritually, ang iglesia ng ating Panginoon. So tayo po ay manalangin. Muli po, Amang Banal, kinikilala po namin ang iyong pangalan. Nadakila namin ang iyong kapangyarihang pangalan. Pinagpapasalamatan namin ng iyong dakilang pagmamahal po sa amin. Nasa gitna ng kami yung kaaway, sinugo mo ang Panginoon upang magligtas po sa aming mga pagkakasala. Ngayon po yung maharap sa inyo, hindi bilang isang pagmalaki at maging matuwid sa aming sariling paraan, kundi magpapasalamat na kami naging matuwid dahil tinatawad niya ay mga pagkakasala mo kayo magpatuloy na mamuhay sa pagkakatapatan sa inyong kalooban. Dinadalain namin naman ay layo mo kami sa namang kapasupang kami maging tapat sa inyong kalooban. Dinadalain namin ng lahat ng mga Kristiyano na saan sila matutong manatili lamang sa nakasulat sa inyong kalooban. Dinadalain namin mga mangara sana sila maging kontento. May pangaral lamang kung ano yung kalooban ng Diyos. Dinadalain namin sana kami magtukumpay sa mga taong aming inaaralan. Nabuksan na kailang puso't kaisipan, tanggapin nila ang iyong ebanghelyo at sila'y sumunod. Dinadalain din namin, O Diyos, sa aming namumuno sa pamahalaan at gayon din sa lahat ng pamahalaan sa mundo. Sana sila mamahala upang ang mga Kristiyano yung mga anak ay mamuhay may katiwasan at kapayapaan na habang sila naglilingkod sa inyo, Diyos. Patabahan niyo po kami sa gabing ito. Nabigay pa rin niya kami ng karagdagan ng bukas. Dinadalain po namin sa kapatid na naging biktima ng isang itinerary. Sana sila po gumaling at nagkaroon ng pagkakataon na sila ay lubusan na makalabas sa ospital. At ang mga bayad na ito aming iningi sa kinumpal sa Kristo lang Panginoon. Amen. Maraming salamat po. Tayo mag-ingat. God bless and take care.